Kristo Jesus, manggagamot. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang karaniwang araw sa buhay ni Jesus. Bumisita siya sa bahay nila Simon at Andres at nadatnan ang biyenan ni Simon na babae na nakaratay dahil sa lagnat. Nilapitan ito ni Jesus at hinawakan ng kamay at ibinangon. Agad itong gumaling at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagkatapos nito, ay marami pang dumating na may sakit na kanya ring pinagaling, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas at pinatahimik ang mga demonyo na sumanib sa mga inalihan nito. Sa kasagsagan ng lahat ng mga gawaing ito, ay umalis si Jesus upang makasama ang Diyos sa isang tahimik na lugar. At pagkatapos, ay lumipat sa ibang mga lugar upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang dalawang haligi ng ministeryo ni Jesus ay lumalabas sa kwentong ito. Una, ang makihalubilo sa mga tao upang turuan sila at pagalingin. Ikalawa, makapiling ang kanyang ama upang makipag-usap sa kanya at makakuha ng lakas upang maglingkod sa mga tao sa paraang nais ng kanyang ama. Ang bawat pagkilos ay nangangailangan ng panalangin at pagmumuni-muni. Ang panalangin at pagmumuni-muni ay humahantong sa pagkilos. Ito ang bukasyon ng lahat na gustong sumunod kay Jesus. Sa paggaling ng biyenan ni Pedro, tumugon ito sa pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Ipinapaalala sa atin na kapag nakatanggap tayo kay Jesus ng bagong lakas at bagong buhay, ito ay hindi para gamitin sa pansariling kapakanan o ikauunlad, kundi para gamitin sa komunidad. Pinanumbalik ni Jesus ang mga tao sa pisikal na kalusugan upang maibalik din sila sa isang mas buong relasyon sa iba at sa Diyos mismo. Ang paglilingkod sa isa't isa na may kagalakan ay isang paraan ng pagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Katulad ng itinuturo sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang habag ni Kristo sa mga may sakit at ang marami niyang pinagaling ng karamdaman ay isang tandang kahanga-hanga na dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Si Jesus di lamang magpapagaling ng mga may sakit, kundi nagpapatawad din ng mga kasalanan. Naparito siya upang lunasan ang buong tao, kaluluwa at katawan. Siya ang manggagamot na kailangan ng mga may sakit. Sa kanyang awa sa lahat na nagdurusa ay nakipagkaisa sa kanila. Ako'y nagkasakit at dinalaw ninyo. Ang kanyang pagmamahal sa may sakit ay hindi tumigil sa hinahaba-haba ng panahon. Ginaganyak ang mga Kristiyano na kalingain ang mga naghihirap sa katawan at kaluluwa. Ang ganitong kalinga ay pinagmulan ng mga walang tigil na malasakit sa ikagiginhawa ng mga naghihirap. Inaanyayahan ni Kristo Jesus ang kanyang mga alagad na sundan siya sa pagdadala ng kanyang krus. Sa pagsunod sa kanya, nagkaroon sila ng panibagong pananaw tungkol sa karamdaman at sa mga may sakit. Sila ay isinasanib ni Jesus sa kanyang mahirap at hamak sa pamumuhay. Isinasama sila sa kanyang ministeryo ng pagkahabag
at pagpapagaling. At mula roon, iniaral nila ang pagbabalik loob, pinalayas ang maraming demonyo, at pinahira ng langis ang mga may sakit. Pinagaling sila. Ipinakikita sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw kung gaano kaabala si Jesus. Napakaraming tao ang dumating upang hanapin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng kanyang salita at kanyang paghipo. Paano ba tayo magiging kaisa ni Jesus sa gawaing pagkalinga sa mga may sakit at nagdurusa? Una ay sa pagkakawang gawa ng mga pagtulong para sa kapwa sa kanyang mga pangangailangan, korporal at espiritual. Una na nga dito ang pagdalaw sa mga may sakit. Ikalawa, ang iyong presensya sa pamilya ay huwag kalimutang ipadama kahit gaano ka pa kaabala upang maramdaman ng mga kasapi na handa mo silang samahan sa anumang kanilang pinagdaraanan. Ikatlo, pagtibayin ang ugnayan sa Diyos sa paglalaan, sa pananalangin, upang magabayan sa landas ng buhay na tinatahak sa paniniwalang sinasamahan niya tayo sa bawat yugto ng ating buhay.